Alam mo ba, sa panahon ngayon, isa sa pinakamahalagang tanong ay kung gaano nga ba talaga kaligtas ang isang bansa. Dahil araw-araw, iba't ibang balita ang naririnig natin tungkol sa krimen, mula sa simpleng nakawan hanggang sa mas seryosong insidente. Pero ang tanong, tumataas nga ba talaga ang krimen sa Pilipinas? Ang mga datos na ipapakita namin ay base sa isang global index na sumusukat sa level ng krimen gamit ang karanasan at pananaw ng mga tao sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, hindi lang ito basta numero, kundi refleksyon kung gaano ka-safe ang pakiramdam ng mga tao sa kanilang paligid. Sa video na ito, aalamin natin kung gaano kataas ang krimen sa Pilipinas, Crime Index Revealed 2026. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Handa ka na ba? Simulan na natin. Year 2012. Sa taong 2012, ang Pilipinas ay may crime rate index na 53.1. Mataas ito at nasa moderate to high level kung saan kapansin-pansin ang mga ulat ng petty crimes tulad ng nakawan at snatching sa ilang urban areas. Sa panahong ito, mas naging usapin ang public safety lalo na sa mga matataong lungsod. Pero ano nga ba ang crime rate index, mga kabida? Ang Crime Rate Index ay isang sukatan na ginagamit para malaman kung gaano kataas ang antas ng krimen sa isang lugar. Mas mataas ang numero, mas mataas ang level ng krimen. Ibig sabihin, kapag mababa ang Crime Index, mas ligtas ang pakiramdam ng mga tao sa kanilang paligid. Pero habang tumataas ang numero, mas dumarami ang naiuulat o nararanasang krimen, kaya mas nagiging delikado ang isang lugar. Alam mo ba, noong 2012, ipinatupad ang Cybercrime Prevention Act, isang batas na naglalayong labanan ang online crimes tulad ng hacking at identity theft. Year 2013. Sa taong 2013, ang Pilipinas ay may crime rate index na 54.9. Ito ang pinakamataas na naitalang value sa buong period na nagpapakita ng mas mataas na concern ng publiko pagdating sa krimen. Ilan sa mga dahilan ay ang pagtaas ng visibility ng crime reports at mas heightened awareness ng mga tao sa kanilang seguridad. Alam mo ba, noong 2013, naging malaking usapin ang disaster-related crimes tulad ng looting sa ilang lugar matapos ang malalakas na kalamidad. Year 2014. Sa taong 2014, ang Pilipinas ay may crime rate index na 41.9. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa nakaraang taon na maaaring indikasyon ng mas pinaigting na law enforcement at crime prevention efforts. Mas naging stable ang pakiramdam ng seguridad sa ilang lugar. Alam mo ba, noong 2014, mas lumawak ang paggamit ng CCTV cameras sa mga lungsod bilang bahagi ng crime prevention at monitoring. Year 2015. Sa taong 2015, ang Pilipinas ay may crime rate index na 43.1. Bahagyang tumaas ito mula 2014 na nagpapakita na nananatiling hamon ang pagpapanatili ng mababang crime level. May mga ulat ng patuloy na petty crimes at localized incidents sa ilang lungsod. Alam mo ba? Noong 2015, mas pinaigting ang police visibility sa mga pampublikong lugar bilang bahagi ng kampanya laban sa street crimes. Year 2016. Sa taong 2016, ang Pilipinas ay may crime rate index na 37.6. Ito ang pinakamababang na italang value na nagpapakita ng malaking pagbaba sa perceived crime level. Sa panahong ito, naging sentro ng usapan ang mas mahigpit na kampanya laban sa krimen. Alam mo ba? Noong 2016, nagkaroon ng presidential election kung saan nahalal si Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagsimula ang mas agresibong kampanya laban sa illegal drugs na naging malaking bahagi ng usapin sa peace and order ng bansa. Year 2017.
Sa taong 2017, ang Pilipinas ay may crime rate index na 39.8. Bahagyang tumaas ito mula 2016, ngunit nananatili pa rin sa lower range kumpara sa mga naunang taon. Patuloy pa rin ang diskusyon tungkol sa peace and order sa bansa. Alam mo ba, noong 2017, naging malaking usapin ang seguridad sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga insidente ng armed conflict. Year 2018. Sa taong 2018, ang Pilipinas ay may crime rate index na 40.1. Patuloy ang unti-unting pagtaas ng index na nagpapakita ng gradual change sa perception ng safety ng mga tao. Gayunpaman, nananatili pa rin ito sa moderate level. Alam mo ba, noong 2018, mas naging aktibo ang kampanya laban sa mga riding in tandem crimes sa iba't ibang lungsod. Year 2019. Sa taong 2019, ang Pilipinas ay may crime rate index na 40.8. Bahagyang tumaas ito kumpara sa nakaraang taon na unti-unting nagpapabago sa perception ng safety ng mga tao. May mga ulat ng patuloy na petty crimes at localized incidents sa ilang urban areas. Alam mo ba, noong 2019, mas pinaigting ang kampanya laban sa illegal gambling at organized crime sa ilang bahagi ng bansa. Year 2020. Sa taong 2020, ang Pilipinas ay may crime rate index na 42.2. Sa gitna ng pandemya, nagbago ang galaw ng krimen. Bumaba ang ilang street crimes dahil sa lockdowns, pero may pagtaas naman sa ibang uri tulad ng online scams. Alam mo ba, noong 2020, tumaas ang bilang ng cyber-related crimes tulad ng online selling scams at phishing habang mas maraming tao ang gumagamit ng internet. Year 2021. Sa taong 2021, ang Pilipinas ay may crime rate index na 42.2. Nanatili itong steady at halos walang malaking pagbabago sa perception ng crime level. Patuloy pa rin ang epekto ng pandemya sa galaw ng krimen. Alam mo ba, noong 2021, mas naging tutok ang mga otoridad sa pagtugon sa online fraud at digital financial crimes. Year 2022. Sa taong 2022, ang Pilipinas ay may crime rate index na 42.3. Bahagyang tumaas ito, ngulit nananatiling nasa moderate range. Patuloy ang pag-a-adjust ng lipunan habang bumabalik sa normal ang mga aktibidad. Alam mo ba, noong 2022, muling dumami ang street-level crimes kasabay ng pagbabalik ng face-to-face activities at mas malayang paggalaw ng mga tao. Year 2023. Sa taong 2023, ang Pilipinas ay may crime rate index na 42.7. Makikita ang tuloy-tuloy ngunit mabagal na pagtaas ng index na maaaring dulot ng pagbabalik ng mas active na economic at social activities. Alam mo ba, noong 2023, naging mas laganap ang paggamit ng CCTV at digital surveillance systems para makatulong sa crime detection. Year 2024. Sa taong 2024, ang Pilipinas ay may crime rate index na 42.8. Halos steady ang pagtaas na nagpapakita ng consistent na trend sa perception ng crime level. Patuloy ang focus sa public safety at law enforcement efforts. Alam mo ba, noong 2024, mas pinaigting ang kampanya laban sa organized crime at online fraud networks sa bansa. Year 2025. Sa taong 2025, ang Pilipinas ay may crime rate index na 43.1. Makikita na bahagyang tumataas ang index, ngunit nananatili pa rin ito sa moderate range. Ibig sabihin, hindi man ganap na mababa, hindi rin ito umaabot sa high-risk level. Alam mo ba, noong 2025, mas naging advanced ang paggamit ng AI at data analytics sa pagtukoy at pag-prevent ng krimen. Year 2026. At ngayong 2026, ang Pilipinas ay may crime rate index na 43.5. Ito ang pinakabagong datos na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtaas ng crime rate index sa ating bansa sa nakalipas na mga taon. Gayunpaman, nananatili pa rin ito sa moderate level
na nangangahulugang may balanse pa rin sa pagitan ng safety at risk. Alam mo ba, sa kasalukuyang panahon, mas pinapalawak ang paggamit ng smart policing at real-time monitoring systems para mas mapabilis ang pagtugon sa krimen. At ayan na nga, ang Crime Rate Index ng Pilipinas mula 2012 hanggang 2026. Sa pagdaan ng mga taon, makikita natin kung paano nagbago ang antas ng krimen. Mula sa mas mataas na levels noon hanggang sa mas steady na trend sa mga sumunod na taon. Ikaw, kabida, sa tingin mo, mas safe ba ang Pilipinas ngayon kumpara noon? O may mga lugar ba na sa tingin mo ay mas kailangang tutukan pagdating sa seguridad? At kung mayroon kang topic na gusto mong talakayan natin sa mga susunod na videos, i-comment mo na sa ibaba. Baka ang next video natin ay galing mismo sa idea mo. Tandaan, ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad ng iilan. Ito ay responsibilidad nating lahat. Sa simpleng pagiging mapagmatyag, pagsunod sa batas at pakikiisa sa komunidad, malaki ang maitutulong natin para mapanatiling ligtas ang ating kapaligiran. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, kabida!